Hello, review muna natin WSP. Try natin kung kumusta ride nya. 78 volts, tatlong araw ko lang di charge. Ilaw, malakas, tahimik. Ang napansin ko lang dito, shock sa likod, kailangan ko palitan. Shock sa harap, medyo matagtag, maalog. Pero worth it ba bumili, gamitin? Kung pang araw-araw mo, katulad ko, mamalengke ko para sa negosyo, okay siya. Kasi hindi na ako nagagas. Hindi katulad dati, gas ko araw-araw 200. Dito, pang ilang araw ko na to, pang 3. Okay naman siya para sa akin na. Depende sa tao kasi. Pero mag-upgrade ako ng controller para mas tumaas siya. Kasi ngayon ano lang siya, 50, nagsi-60 pag full charge. Ano, kaya naman mag 60 bago pa kasi alagaan mo lang yung battery. Diba? Upgrade natin side mirror, cellphone holder. Yung pa lang naman. Nakakasabay sa mga motor, nakakasabay naman. Lalo pag nag-controller ka, iba na kasi. Ang presyo nito kasi parang motor na rin binili mo. Diba? Lagaan mo lang yung battery. Tapos knowledge lang sa mga wiring. Pag nagloko lang naman, madali lang mahanap kung ano magiging problema. Kasi 3 bagay lang: controller, battery, tapos yung mga switch nya, brake switch, ganun. Sarap gamitin. Pang dito siguro 5 kilometers yung papunta ko doon sa HQ, pauwi sa amin. Isipin mo 3 araw, di ano na yung balikan. Tapos may unting ano pa ako, 7-Eleven. Yun nga lang, may delay. Pansin ko rito, medyo delay pa yung throttle response nya. Yung sabi, nabasa ko, dahil stock siya, parang yun yung ano niya talaga. So magpapalit tayo ng controller hopefully next week. Medyo mahal din kasi yung controller nasa 7K. Tapos maglalagay tayo ng fan para hindi ganun kainit yung controller nya. Next time na yung battery kasi okay, bago pa yung battery ko Tsaka na tayo para makalayo tayo. Hindi ko lang alam kung ilang kilometers to bago malobat Pero sabi nila 70. Pag nag 72 o 70, mag-charge ka na. Huwag mo na patagalin. Diba? Kaysa malobat ka sa daan. Ang charge ko rito 6 hours. May timer yung charger ko para kahit na matulugan mo, okay lang. Wala siyang problema. Sarap gamitin sa gabi. Kaya ang paahon. Number 3 ako. Ano natin 2? Number 2 o number 1? Paahon yan. Kaya naman. Number 1. Nakababad yan. Pero pag tingin mong hirap na siya, number 2 mo. Ayun, lalakas siya. Diba? Lalo pag number 3. Paglaruan mo lang yung throttle mo. Diba? Shock sa likod din, palitan natin kasi pag nadadaan ako sa kumakaldag siya. So
sumasayad. Yun mga kailangan nating improve. Kaya sa body, medyo maalog. May mga gumagalaw. Siguro magaan kasi. Kaya ano. Galing tayong big bike ha. Tapos na ganito tayo. Okay naman. Tas 5'5" ako, height ko, tiptoe yung ano ko. Pero binabala ko rin lowered yung harapan para hindi ganun kataas. Kasi yung ilaw taas din eh. Try ko na mag-adjust pero ganun pa rin. So far para sa akin worth it siya sa pamamalengke, sa pandito-dito lang. Siyempre wag mo muna ilayo. May layo ng napakalayong wala kang mapag-charge dyan. Tapos lagi yung dala yung charger ko, extension para in case na malobad ka nga sa malayo, pwede ka ma-i-charge. Yun nga na matagal, hindi siya ganoon kabilis mag-charge. Mahal din siya kung bibili kang brand new kasi nasa 40 plus din. Diba? Parang bumili ka ng motor na talaga na second hand. Pero para sa akin kasi okay ito eh. Kasi si Airpat may binigay sa akin 3-wheel na e-bike din. Gagamitin ko sa negosyo. Yun, naging problema naman nun, battery isa. Mahal pa ng battery nito. Yan naman dapat mo pag-ipunan in case na bumili ka nito. Battery. Yan lang naman madalas na sira eh. Gulong. Yan lang maintenance nito. Wala nang iba. Preno. Brake pad. Disc brake na rin harap nito. Diba? Saan ka pa? Tapos sa mga sita naman, basta may lisensya ka daw. Hindi naman kailangan ni-rehistro pa to sa LTO sa ngayon. Wala silang sinabi. So gamit lang tayo. Pag sinta ka, di tanong mo bakit, ano ang ano, kung kailangan natin magbigay ng lisensya, di bigay mo. Ingat lang din dahil mabilis din siya kahit pa paano. Pag walang ilaw, angat ba yung volts niya? Ay, naka 4 kilometers na ako, nag 79 ba? Nakailaw kasi tayo, kaya nag 78. 4 kilometers simula nung umalis ako doon papunta dito. Mga 5-6 kilometers siguro yung araw-araw na biyahe ko. HQ bahay, tapos balik. Tsura niya Vespa, kaya ang daming tataka. Tsura lang yun, pero e-bike siya. Sa iba nagtatanong, pwede kayo kumuha, try nyo rin. Okay naman. Pero kung bilis ang hanap nyo, palit kayong controller. May nakita ko nagpalit ng controller battery, nagwa 100 plus eh. Pero syempre upgrade ka rin ng preno mo. Maglaki ka ng caliper mo. Hindi puro speed lang. Yan, sa traffic pwede din siya. Singit-singit, okay din. Diba? Dito sa bike lane pwede tayo. Diba? Diba, ganyan kabait mga tao. May dadaan na ng truck.
Tatawirin mo pa. Yan, baba mo kuya. Para maalalaya mo. Huwag mo na singitan pagka ganyan. Mapapama ka tulad niya, diba? Alam yung papasok yung truck eh. Hintayin nyo na. Oh. Diba, mauubusan ng daan. Hintayin nyo na lang. Kaysa tumagal ng tumagal, pagbigyan mo na. Kaya mo na. Tapos naman yan, no? Oh. Makakagaw ka na rin. Oh, tapos traffic. Di doon ka rin. Ay. Yopes. Traffic. Rush hour ngayon eh. Sa rush hour tayo. Dito wag mo na number 3 pagka traffic. Kasi biglaan din yung ano niya. Baka sumalpok ka. Oh, ito nga sa 2. Umaano na eh. So daan-daan lang sa pag-ano. Sa throttle mo. Traffic. Kaya di sumingit. Pero may malapad to ah. Ingat lang sa pagsingit. Yan ang kagandahan ng motor. Pag traffic, pwede ka sumingit sa gilid. Ingat lang. Hindi nga nabawasan yung ano natin, yung bolts natin. Medyo malayo na rin tayo. So pag ito okay na, bibenta na natin yung Raider natin kasi tayo kong motor, 4 pa yung motor ko ron. Eh yung big bike pang Sabado Linggo ko lang naman. Yung original na Vespa, guwapo.
diniretso mo papuntang Osmeña, kaliwa tayo para Araneta. Siya dito na lang, traffic na.